maaari po ito sa labas o sa pagpapractice. Sa bahay nga po, kapag ako'y nakikinig ng hymn song, mga pinapakinggan ko po, gumagamit sila ng instrument. In fact, yung ating pong mga inaawit nito ay nasa YouTube na, accompanied by musical instrument. Okay lang po yun. Kasi ito yung paraan kung paano natin matutunan yung tono ng ating aawitin. Pero sa ating pagsamba, hindi po nirekomenda ang anumang musical instrument. Mga usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu. Sundan pa po natin yung kahalagahan ng pag-awit sa ating pagsamba. Sa pamamagitan niyan ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatwid-baga ay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Colossians 3:16, manahanawag sagana sa inyo ang salita ng ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y magturuan at mga paalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu. Ang kapal po ng ating himbo na ginagamit. Nakakalungkot nga lang po, ilan lamang po dyan yung paulit-ulit natin awit. Wala po kasi magtuturo din sa atin. Kung meron nga lang sana po, baka lahat ng pages na yan. Kung nanamnamin po natin yung laman ng himbok natin na yan po ay inspirational words na binase din po sa Bible. Wala lang pong marunong maaaring magturo sa atin kung paano yung tamang pagbasa. We learn our singing through experience sa ating dahil sa tayong matagal na mananampahan. Pero kung may magtuturo po, lahat po ng awitin diyan, malulugod po kayo at para kayong tinataas sa langit kapag natutunan niyo po. Kung hindi man po, basahin ninyo, magbibigay inspirasyon sa bawat isa sa atin. Napakahalaga ang ginagawa nating pag-awit. Ito ay isang teaching, isang katuruan, ito ay inspirasyon, encouragement, upang mai-express natin ang ating pasasalamat at ang ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Kung maaalala niyo po na kung saan yung istorya ni Paul at ni Silas habang sila ay nakakulong. Okay? Nung sila po ay nananalangin sa loob ng prison at sila ay nag-aawitan doon. Nandoon si Paul at si Silas po ay nakikinig ang ilang mga prisoners sa kanila. Kung kaya yung mga ilang bilanggo ay namomotivate, nai-inspire sa ginagawa nilang awitan at mga panalangin. Pero kapatid na Nelson, sabi po nila, sa Old Testament, gumagamit daw po ang ilang mga Kristiyano o early Christian ng mga instrumento. Opo, totoo po yan. Maraming pagkakataon na kung saan ang ilang mga Kristiyano sa atin ng Old Testament po na yan ay gumamit ng mga instrumental. Sa totoo lang po, ilang beses binanggit sa banal na kasulatan yung paggamit ng mga string instrument. 25 beses po na naisaad sa Bible. Ang harp instrument, 32 times. Yung harps with S plural po, 17 times. Ang paggamit ng flute, 9 times. Cymbals, 16 times po ginamit po yan sa Old Testament.
Sa pagtutulo din po nila, ginagamit din po yung animal sacrifices, pati na po yung burning of incense. Yung po lahat ay ginagamit. Gaya ng nasabi ko, tayo po ay nasa bagong tipan. Sa panahon po natin, anong religious organization ang nag-aali pa ng mga hayop? Meron po ba tayong maaalala? Mga kapatid, meron ba? What about the burning of the incense? Meron po, Katoliko, meron pa. Yung pong tinatawag natin na Rizalian, nag-aali pa po sila ng mga hayop, mga manok. Pero wala po ang kanilang, hindi nasusulat ang kanilang religious activity, ang religious organization sa banal na kasulatan. Pangalawa po, nais kong dugtungan, yung ginagawa nating mga panalangin. Napaka-importante po na kung saan ang panalangin sa Acts 2:42 at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Ginagawa po ba natin ito dito? Opo. Ilang beses natin ginagawa. Napakalaga ng ginagawa nating panalangin. Hindi tayo nananalangin para lamang sa ating sarili. Sa loob ng ating sambahayan, pinapanalangin natin pati na ang mga kapatid natin na wala rito. Pati na ang bansang Pilipinas. Pati na ang lahat ng mga mahal natin sa buhay. Pinapanalangin natin lahat yan. Dahil bahagi yan ng ating paglilingkod. Ang pasasalamat sa Panginoon. Hebreo 13:15, sinabi po, sa pamamagitan nga niyan ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri, yung prayers. Sa makatid bagay ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Hindi ba naibahagi ko sa inyo noong mga nakaraan? Ano ba po yung mga dapat sinasambit natin sa ating panalangin? Yung tinatawag na word acts, baka pagka po kayo nananalangin. Yung ating adorations, other confessions, thanksgiving, at saka yung supplication. Yung po ay binabahagi na atin sa ating mga panalangin. Sundan pa muna natin sa Philippians 4:6. Ang sabi po, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin, at daing na may pagpapasalamat at ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang tao po ay mahina. Tayo, lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano, pansinin po ninyo, bilang mga Kristiyano, tayo ang mas madalas nasusubo. Tayo ang mas madalas kung minsan ay nabibigyan ng mga problema sa buhay. Ngunit hindi sinabi ng Panginoon na manlambot ka. Bagkus lalo kang tumatag sa pamamagitan ng iyong mga panalangin. The more na ikaw ay nananalangin na nilalapit mo ang iyong sarili sa ating Panginoon, the more na dinidinig ka sa iyong mga kahilingan. Ang panalangin ang pinakamalapit na kaparaanan ng komunikasyon natin para sa ating Panginoon. Dito inihahayag natin ang ating mga saloobin, ang ating mga daing, ang ating mga problema, sagot sa kalutasan, sa mga bagay na nagpapahina sa atin sa araw-araw nating gawain.